Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,916 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today, yung utos, no? Utos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Nako po, grabe, no? Grabe makapag-utos, no? So anyhow, wala na po kasi, no? Hindi na po siya presidente ng Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit, aminin po natin, may mga nakakamiss po sa kanyang mga serbisyo at ang mga programa na hindi mo naman, akala mo hindi mapapatupad no? Napatupad kasi kaya nga maganda. 'Di ba? Parang naramdaman mo ang kalinga ng gobyerno, ha? Yan, naramdaman mo yung kalinga ng gobyerno kumbaga. Yun po yung katotohanan doon. Ngunit, no, syempre, sisitahin natin kung may mga mali, no? Okay? So, pag nag-utos ka na parang wala ka sa poder, ay talaga parang masama, no? Pero syempre, at the same time, ano naman siya, no? Dating presidente, at the same time, citizen siya ng ating bansa, at yung mga wisdom niya, at saka yung mga advice niya, ay talaga namang kinapupulutan din ng aral, no? Talagang, kaya lang, nung kahapon, no? Nung during the Maisog Rally, no? Diyan sa, para may, no? Naka-video siya, minura na naman niya ang Pangulo ng Pilipinas. Ayun ang mahirap, no? O sana wag gano'n, no? Dating mahal na aming Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, no? So si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talaga namang nag-share na naman ng kanyang advice sa kanyang successor na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Nakadalawang taon na po kasi, no? Nakadalawang taon na po si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga posisyon bilang presidente at vice presidente respectively. No? Nakadalawang taon na po sila. Mag-comment nga po kayo dyan kung ano naman po ang pakiramdam nyo sa 2 taon ng ating Pangulo ng Pilipinas at ano ba, pakilista na rin kung ano po ba ang mga nagawa niya sa ating bansa. Okay? So si Duterte, inassure niya si Bongbong Marcos kahapon that no one wants to unseat him. Hindi ka namin papatalsikin, sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Yung mga destabilization plots, no? Wala yan, it's a waste of time. Pero syempre tanong lang natin, bakit aamin ba kayo kunwari meron kayong destabilization plots? Ano ba? 'Di ba? Utak lang naman, logical thinking lang, hindi dapat, 'di ba? Hindi niyo aaminin 'yan. Mahuhuli na lang kayo kung ginagawa niyan, no? Pero syempre, we trust the former president na hindi niya gagawin 'yan, no? Sabi niya, gusto ko siyang magtrabaho diyan for 6 years. Magtrabaho ka, sabi niya, no? Talagang dahil nga naman po, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ay inelect ng ating bansa na magtrabaho ng 6 years. Okay? Ayan, sabi niya, utang niya. Nagbura siya. Nagmura si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero alam niyo, yung murang yon ay, natural na sa kanya yon. No? Expression na niya yon. Ha? Okay, sabi nga niya, magtrabaho ka dyan. Okay, nako po, nag-utos na. Pagkatapos niya mag-utos, sabi niya, dutin mo yung mukha mo sa mesa. Nako, ayun ang mahirap. No? Ibig sabihin, imudmud mo ang mukha mo dyan sa mesa. Ano ba naman yun? Ano ba klase yun? Bakit naman ganun? Bakit naman ganun ang mangyayari? No? Kailangan pang dutdutin yung mukha niya dyan sa mesa. No? Sabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Diyan sa rally, no? Diyan sa hakbang ng Maisog Rally dyan sa Davao. Talaga? Sa Davao ba yun? Sabi niya, you work, we paid you. Nako po, binayaran. Siyempre, bilang citizen ng bansa, no, nagbabayad ng buwis, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay talaga sabi niya, we elected you. Ibig sabihin, binoto mo ba? Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tanong lang, binoto mo ba si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon? Sino ba ang binoto mo? No, siyempre binoto niya ang anak niya, pero sa presidente, sino ba ang binoto mo, no?
Okay, dutin mo yung mukha mo sa mesa. Nako po, bakit ganun? May mga ganun pa. No? We work, we paid you, we elected you, and we are paying you. Nako. O, sa bagay, tama. Ano, totoo din naman yon that each and every one of us, not only the former President of the Republic of the Philippines, is paying the President of the Philippines because of our taxes. Magtrabaho ka, no? Sabi niya gano'n, magtrabaho ka. So, ibig sabihin, inuutusan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magtrabaho, wag bakasyon, tutok dapat sa trabaho. Ganoon naman talaga, di ba? The former president clarified, wala daw siyang bad blood. Nako, minura mo walang bad blood, ano ba yon? With Marcos, despite accusing the latter of using illegal drugs. Natandaan po natin, noong mga nakaraang buwan, noong January yata yun, February, nakalimutan na natin, pero tinawag ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bangag ang ating Pangulo ng Pilipinas. Nakakaano, no? Pero syempre, allegedly yun. Hindi naman natin alam kung totoo yun o hindi, no? Pero parang nagaano nga hindi nagaano si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil alam niya sa sarili niya, pag hindi niya napatunayan ito, ay talagang kakasuhan siya. Pwede siyang kasuhan, hulihin siya, damputin siya. Baka imbes na makulong siya sa Switzerland, dito siya makulong, no? Siyempre, pag nakulong siya dito, ay yari siya. Baka mapatay siya diyan sa loob ng piitan ng ating bansa. Okay? As a matter of fact, I'm praying daw, nagdadasal pala ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung ganoon, napakagandang pangyayari ito, no? Dahil sa mga hindi magandang ginagawa ng ating Pangulo ng Pilipinas, allegedly, ay natututong magdasal ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong pinagdadasal niya? Na matapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang term niya hanggang sa 2028. Okay? 2020, matagal pa. 4 years pa po yan, pero sandali na lang po yan. Walang akong ano kay Marcos. Ibig sabihin ng ano ba yung ano? Bad blood. Ibig sabihin, hindi siya galit kay Marcos. Pero pagkatapos mong murahin, sabihin mo, hindi ka galit. Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Wow, ang gusto lang daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay magtrabaho kasi binoto natin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Hindi hanggang 2025, kundi hanggang 2028. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman. Okay, YouTube po #WalkWithLan channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.